Woman in Mr. Monteverde's Dream, Chapter 19. Alas 4 na ng hapon nang lumabas si Cathy sa opisina ni Dylan at daladala niya ang 2 credit cards na binigay sa kanya. Dumiretso siya sa master's bedroom at inilagay iyon sa kanyang bag. Napaiwan si Dylan sa kanyang opisina dahil may kailangan patong tapusin at pirmahan ng mga papeles. Napagpasya niyang bumaba at tulungan si Manang Rosa para hindi siya maboard. Nasa hagdan pa lang siya pababa ng first floor nang maamoy niya ang nilutong turo na saging ni Manang Rosa para sa merienda. Agad siyang nakaramdam ng pagkatakam, kaya binilisan niya ang paglalakad papunta sa kusina. "Iha, magmerienda ka na. Hindi ka pa kumakain mula pagdating mo," ani ni Manang Rosa nang makita siyang papalapit. "Ang sarap naman yan, Manang. Bigla tuloy ako nagutom." Wika niya sabay upo at kumain ng turon. Binigyan naman siya ni Manang Rosa ng juice. Niligpit niya ang plato at baso na kanyang ginamit para dalhin sa lababo nang mahagip ng kanyang mata ang isang papel na kilalang kilala niya ang penmanship. Kinuha niya yon at hindi nga siya nagkamali dahil sulat iyon ni Trixie, Cathy's favorite chicken adobo recipe. Mahinang basa niya sa nakasulat. "Iha, akin yan, baka mawala. Pinapaluto yan ni Dylan para sa hapunan mamaya. Kailangan ko yung sundin ang nakasulat dyan isa-isa." Wika ng matanda. "Po? Pinapaluto?" Ulit niya sa sinabi nito. "Oo, Iha. Paborito mo daw yan eh," sagot ni Manang Rosa. Tumango na lang siya bilang tugon sabay presinta na siya na ang maghuhugas ng kanyang pinagkainan. Pagkatapos niyang maghugas, lumabas siya ng kusina at nakita niya si Vivian na nagdidilig ng halaman kaya pinuntahan niya to. Napakaganda ng garden sa bahay ni Dylan. Namumukadkad ang mga bulaklak at sariwa ang hangin. "Tulungan na kita?" Wika niya nang makalapit kay Vivian. "Huwag na po, ma'am. Ako na lang po." Nahihiyang tugon naman ito sa kanya. "Ano ka ba? Huwag mo na akong tawaging ma'am. Cathy na lang. Halos magkaedad lang naman tayo eh." Nakangiting wika niya dito. Ma'am, yan po kasi yung utos sa amin ni Sir Dylan eh." Magalang na sagot sa kanya ni Vivian. "Hayaan mo na yun. Basta Cathy na lang ang itawag mo sa akin." Wika niya sabay kuha ng hose. "Pag nandiyan si Sir, Ma'am Cathy ang itatawag ko sa'yo. Pag wala, Cathy na lang. Mahirap na baka magalit si Sir eh. First day ko pa naman dito." Sagot ni Vivian at agad naman siyang pumayag at nag-high five pa silang dalawa. Masaya siyang nakipagkwentuhan kay Vivian. Napag-alaman niyang si Vivian ay pamangkin pala ni Manang Rosa. Tumandang dalagi si Manang Rosa at high school pa lang si Dylan nang magsimula itong manilbihan sa magulang ni Dylan. Nakagaanan na raw ito ng loob ni Dylan, kaya nang magkasariling bahay na to, kinuha niya si Manang Rosa para gawing katiwala ng kaniyang pamamahay. Pangalawa, nanay na to kung ituring ni Dylan. Kakatapos lang ni Kating maligo at nakatayo siya malapit sa bintana na nagsusuklay ng buhok at hindi mapakali. Nasa loob ng bathroom si Dylan at rinig niya sa labas ang lagaslas ng tubig na nanggagaling sa shower. Unang gabi niya sa bahay ni Dylan at gaya ng napagkasunduan, tabi silang matutulog. Alam niya sa sarili na hindi siya gagalawin ito. Ang pinoproblema niya ay dumating ang kanyang monthly period at nahihiya siyang magsabi. Buti na lang hindi niya nakalimutang ilagay sa maleta ang kanyang sanitary pads. Takti, bakit kasi ngayon ka pa dumating? Ang puti pa naman ng bedsheet niya, sa isip niya. Narinig niya ang pagbukas ng pinto at lumabas si Dylan na naka-half naked at tumuloy na to sa walk-in closet para magbihis. "What happened to you, baby? Bakit parang namumutla ka?" Kunot noong tanong ni Dylan nang makalabas ng walk-in closet nito at nakasuot na ng puting t-shirt at checkered na pajama. Nauuhaw kasi ako eh. Pwede bang bumaba muna ako? Iinom lang ako ng tubig." Pagsisinungaling niya. Tumango naman si Dylan sa kanya kaya agad siyang kumaripas ng takbo pababa ng hagdan. Hindi siya uminom ng tubig. Sa halip, pumunta siya sa pool area at umupo sa upuan na naroon. "Dito na lang kaya ako matulog. Hindi naman dito malamok." Mahinang sambit niya. Ilang minuto na siyang nakaupo doon pero wala siyang balak bumalik sa master's bedroom ni Dylan. Humiga siya ng patihaya doon at niyakap ang sarili. Nakangiti siya ng matamis habang nakatitig sa maliwanag at maraming bituin sa kalangitan. "What are you doing?" "Ay, pusang gala.
Bulalas niya sa sobrang gulat at pumutuloy yun sa tanong ni Dylan. Bumangon siya, tumupo ng maayos. Sorry. Hinging paumanhin niya at yumuko. Pumasok ka na sa loob, Angela. Inaantok na ako. Utos ni Dylan sabay talikod at pumasok sa loob ng bahay. Hindi na siya sumagot at tinignan niya lang si Dylan habang papasok ng bahay. Alam niyang sa tono ng boses ni Dylan ay iinis na to sa kanya. Nanatili pa rin siyang nakaupo doon at nakakaramdam na rin siya ng antok. Sunod-sunod na ang kanyang paghikap. Bahala na. Sasabihin ko na. Baka mamaya maging vampira na naman yun at sipsipin na naman ang leeg ko sa isip niya. Tumayo siya at padabog na naglakad ng nakayuko. Umakyat na siya ng hagdan at narating na niya ang second floor. Nakita niya si Dylan na nakatayo sa dadaanan niya at may hawak na baso na may lamang alak. Parang naghihintay ito sa kanya. Wala ka bang planong matulog? He asked. Hindi pa kasi ako inaantok. Pagsisinungaling niya na minalas naman dahil napahikab siya sa harap nito. Dylan smiled sarcastically. Inilapag niya ang basong hawak at lumapit sa kanya. Binuhat siya ni Dylan na parang isang sako ng bigas, paakyat ng hagdan at pumasok sa loob ng master's bedroom nito. Pabagsak siyang nilapag sa kama ng nakatihaya. Agad naman siyang bumalikwas at dumapa at isinubsob ang kanyang mukha sa unan. Hindi na niya napigilan ang sunod-sunod na hikab at bumibigat na rin ang talukap ng kanyang mga mata sa antok. Ang sexy mo Ngising wika ni Dylan sabay sipol habang nakatayo sa gilid ng kama at nakatingin sa kanya. Naka-sleeveless lang siya at naka-short kaya kahit antok na, sinikap niyang hilahin ang kumot pataas para takpan ang kanyang katawan. Napasigaw siya ng biglang paluin at kagatin ni Dylan ang kanyang puwet. Ano ba? Galit niyang singhal. May monthly period ka ba? Natatawang tanong ni Dylan sa kanya. Wala. Naiirita niyang sagot. O sige, wala pala Pag nagka-bloodstain ka dito sa kama, ikaw ang maglalaba bukas. Sabay yakap ni Dylan sa kanya. Wala nang narinig na sagot si Dylan mula kay Cathy dahil tuluyan na to ang nakatulog. Kinapa ni Dylan ang hook ng bra ni Cathy at tinanggal. Good night, baby, he whispered. Hinalikan niya ang pisngi ni Cathy at yumakap ng mahigpit para makatulog na rin siya. Chapter 20. Kasalukuyang nakatayo sa terrace na nasa third floor ng bahay si Cathy. Panay ang sulyap niya sa gate kung may sasakyan na papasok. Magtatakip silim na at handa ng kanilang hapunan pero hindi pa umuwi si Dylan galing opisina. Tingin niya sa sarili ay para siyang tanga na nag-aantay ng kanyang asawa na hindi alam kung uuwi ba to o hindi. Pangalawang linggo na niya sa bahay ni Dylan. Maayos naman at masaya ang pagtira niya dito. Parang asawa siya kung ituring ni Dylan. Kung iisipin, kasal at pagtatalik na lang ang kulang sa pagitan nilang dalawa. Tinutulungan niya si Manang Rosa at Bibian sa mga gawaing bahay at hinayaan naman siya ni Dylan sa kung ano ang gusto niyang gawin. Simula nung unang araw niya dito, hindi na siya lumabas. Kung may kailangan siyang bilhin, ino-order niya na lang online o hindi kaya pinapabili niya na lang kay Bibian sa tuwing lalabas ito para mag-grocery. Sa pagtira niya sa bahay ni Dylan, mas lalong nahulog ang loob niya sa binata. Mas minahal niya to ng sobra. Pilit niya lang itinatago ang kanyang nararamdaman at hanggat hindi siya tinatanong ni Dylan, hindi siya amin dito. Inaamin niya na sa sarili na si Dylan ang itinitibok ng kanyang puso. At handa na siyang ibigay, lahat-lahat mapasaya lang to. Araw-araw halos takbuhin niya ang hagdan pababa sa tuwing makikita na papasok ng gate ang sasakyan ni Dylan galing opisina. Araw-araw siyang nasasabik sa mga halik at yakap nito. Iha, tumawag sa telepono si Dylan. Mauna na raw tayong magapunan. May kailangan daw siyang tapusin sa opisina kaya gagabihin daw siya ng uwi. Boses ni Manang Rosa mula sa kanyang likuran. Sige po. Susunod na lang po ako. Malungkot niyang tugon. Napabuntong hininga siya. Sayang effort ko. Nagpabangot nagpaganda pa naman ako para sa pag-uwi niya. Sambit niya sa kawalan at bumaba na ng hagdan. Napasinghap si Cathy nang maramdaman na parang may mabigat na nakadagan sa kanya. Inaantok pa siya pero pilit niyang iminulat ang kanyang mga mata. Blurred ang vision niya dahil kagigising lang at tumagdag pa ang dim light sa loob ng master's bedroom. Naaninag niya na nasa ibabaw niya si Dylan at isinubsob nito ang muka sa kanyang leeg.
Nakadamit pantulog na to at halatang kakatapos ng maligo dahil basa ang buhok tsaka naaamoy niya ang shower gel nito. "How's your day here?" Tanong ni Dylan sa kanya nang mapansin na nagising siya. "Okay lang naman," she replied in a husky voice at sinulyapan niya ang alarm clock na nasa bedside table. 11:00 na ng gabi at mukhang kakauwi lang ni Dylan galing ng kanyang opisina. "Sabado kasi bukas, kaya tinapos ko na lahat ang gagawin ko para naman makasama kita dito sa bahay buong araw." Paniwanag nito sa kanya at hinalikan ang kanyang noo. Namimiss niya si Dylan, kaya napayakap siya ng higpit. Naging dahilan yon para ang kininidilan ang kanyang labi. Napahinto si Dylan at tinitigan ang kanyang muka. "Naturuan mo na ba ang sarili mo na mahalin ako? Mahal mo na ba ako, Angela?" Pabulong na tanong ni Dylan. Ngumiti siya at hinawakan niya ng 2 kamay ang mukha ni Dylan at sinalubong ang malamlam na mga mata nito. Bigla niyang kinagat ang pang-ibabang labi ni Dylan at ipinasok ang kanyang dila. Hinawakan ni Dylan ang magkabilang pulusuhan niya at pinaghiwalay ang kanilang mga labi. "Answer me," galit itong boses. "I love you, Dylan." Pagtatapat niya rito. "Really? Say it again, please," utos niya. "I said I love you. Sa Isla Monteverde pa lang, minahal na kita," she replied. Dylan smiled at her. Napapigit siya nang biglang ang kininidilan ang kanyang mga labi. Halik na mas mapusok, mas malalim at puno ng pagmamahal at pananabik. Nanuot sa balat niya ang lamig galing sa aircon. Doon niya lang napagtanto na wala siyang suot sa harapan ni Dylan. Hindi niya namalayan kung paano isa-isang tinanggal ito ang kanyang suot. Nahihiya siya at napayakap siya sa sarili. "Don't be ashamed, baby. You're beautiful from head to toe," he whispered in a husky voice. Dylan kissed her lips aggressively down to her neck, hanggang sa dumako yon sa kanyang dibdib. Napadaing siya sa ginawa ni Dylan. Dumako na ang mga labi ni Dylan sa kanyang buson at wala na siyang nagawa ng paghiwalay ni Dylan ang kanyang 2 paa at tumambad sa harapan ni Dylan ang isang bagay na mahalaga sa kanya. Her diamond na mahigit 24 years niyang iningatan at para sa lalaking kauna-unahang minahal niya ay handa niya tong ibigay. Napaliyad siya at napahawak ng mahigpit sa sapi ng kama dahil sa kiliting na dama nang tuluyang magpakasasa doon si Dylan. Uminit ang mukha niya nang marating niya ang sukdulan dahil sa ginawa ni Dylan. Maya-maya ay nagalis na rin ang saplot si Dylan sa kanyang harapan. Nakaramdam siya ng kaba nang tumambad sa kanyang harapan ang hubad nitong katawan. Nabigla siya sa laki at haba ng pagkalalaki nito. Hindi niya alam kung kakayanin niya ba yun. Agad naman siyang nahalata ni Dylan. "Don't be scared, baby. Sa una lang masakit." Wika nito at tinangkin ulit ang kanyang labi. Pumwesto na si Dylan sa kanyang ibabaw. Napapikit na siya at inihanda ang sarili. Kinuha ni Dylan ang damit niyang inalis at inilagay yon sa bibig ni Cathy. "Here, kagatin mo to. Tisin mo lang ang sakit, okay?" Wala nang nagawa si Cathy, kundi ang tumango na lang. Besides, she's willing to surrender her everything to Dylan. And after several attempts, nakuha ni Dylan ang kanyang iniingatan. Nangilid ang mga luha niya nang mapunit ang kanyang pagkababae. Bumuon ang mga kuko niya sa likod ni Dylan. Hinabol niya ang kanyang paghinga dahil halos mawalan siya ng malay sa sobrang sakit na naramdaman. Kinuha ni Dylan ang damit na pinakagat sa kanya at sinil siya ng halik sa labi at iyakap. "I'm sorry, baby." Sabay po na si Dylan sa kanyang mga luha. "Go on, Dylan. I want you to be happy." Humihikbing sambit niya. "I love you, Angela," Dylan whispered. Ang kaninang sakit ay napalitan na ng kiliti at sarap sa pakiramdam. Sumasabay na siya sa galaw ni Dylan. That 4 corners of master's bedroom filled with sound of their body and their moans. And after that few seconds, they both reached the 7th heaven. "I love you," Dylan whispered. She just kissed Dylan's lip as a response. "Dito na ako matutulog sa ibabaw mo," nakangiting wika ni Dylan. She smiled and nodded her head. Niyakap niya ang katawan ni Dylan na nakapatong sa ibabaw niya. Pagkatapos ng lahat,
Si Dylan ang unang sumuko. Ang unang nakatulog. Woman in Mr. Monteverde's Dream, Chapter 21. Nakatitig sa kisame si Cathy. Kanina pa siya inaantok pero hindi siya makatulog. Nangingilo ang kanyang puson at gusto na niyang umihi pero hindi niya kayang bigat ni Dylan para alisin ito sa kanyang ibabaw. Ayaw niya rin na magisingin to dahil lagpas 1 oras na tong mahimbing na natutulog. Daan-daan siyang gumalaw para makaalis sa pagkakadaga ni Dylan na hindi ito nagigising. Success! Mahinang sambit niya nang nakatayo na sa gilid ng kama. Sinuot niya ang robe at tinungo ang bathroom. Napahawak siya sa toilet bowl nang matamaan ng ihi ang sugat ng kanyang pagkababae. Ouch! Ang hapdi! Mahina niyang daing. Tinungo niya ang shower room at nilinis niya ang katawan gamit ang maligamgam na tubig na nanggagaling sa shower. Kukunin niya na ang feminine wash nang biglang may humawak sa kanyang kamay. Don't use that. Mapdi yan sa sugat mo. Wika ni Dylan at tumalikod na parang may kukunin. Tinignan niya lang si Dylan. Shit, nagising na siya? Paano na to? Si isip niya. Here, use this to prevent irritation and for fast healing. Wika nito pagbalik at may inabot sa kanya na sabon. Nakayuko siyang humarap kay Dylan. Tulungan na kita, wika nito. Nagubad si Dylan at lumapit sa kanya. Pinagdikit nito ang kanilang katawan at niyakap siya ng mahigpit. Isang malalim na halik sa labi naman ang kanyang itinugon. Binuhat siya nito at inilubog ni Dylan ang kanyang katawan sa bathtub na may maligamgam na tubig at nilinis ang kanyang pagkababae. Maliit lang ang sugat mo. Pwede pa tayong makadalawa. Ngising wika ni Dylan at kinindatan siya. What? Halos mamilipit na nga ako sa hapdi tapos makadalawa ka pa? Galit niyang boses. I'll be gentle please. I want to make love with you. Bulong nito at pinisil ang kanyang ilong. Tumigil ka, napagbigyan na nga kita kanina eh. Singhal niya dito. Warm up pa lang yun eh. Pangungulit ni Dylan na parang bata na humihingi ng candy. Napahinga na lang ng malalim si Cathy. Inaon siya nito at pinunasan ang kanyang katawan habang nakatayo. Inangkin na ni Dylan ang kanyang mga labi. At sa pagdikit ng kanilang katawan, ramdam niya ang matigas na alaga nitong dumikit sa kanyang puson. Kinagat ni Dylan ang kanyang pangibabang labi para hindi maghiwalay ang kanilang katawan habang naglalakad. Napahiga na sila sa kama. Bumaba ang mga labi nito sa kanyang pusod, papunta sa kanyang puson. Hanggang sa dumako ang mga labi nito sa kanyang hita at isinubsob ni Dylan ang mukha niya doon. Napakapit siya ng maigpit sa buhok ni Dylan dahil sa sarap na pinapalasap nito sa kanya. Malapit na niyang marating ang ikapitong langit nang tumigil si Dylan sa ginagawa nito at tumingin sa kanya. Bitin? Tanong nito at ngumisi sa kanya. Gago ka? Sigaw niya sabay bato ng unan. Ngumiti si Dylan at kinagat nito ang kanyang balikat. Napasigaw siya. Muli ay kumubabaw sa kanya si Dylan at sa ikalawang pagkakataon ay pinayagan niya ito na maangkin siya. Let's enjoy every moment we share, Angela, especially when our bodies become one, he said in husky voice. Bumibigat na ang kanyang mata sa sobrang antok at pagod. Huwag mo akong tulugan, please, wika ni Dylan. Antok na ako eh. Tugon niya sabay pikit ng mata. No! Open your eyes, he commanded in anger tone. She just replied the moon. Ayaw mong gumising ha? Higil na boses dito. Ano ba? Singhal niya ng padapain at paluin siya sa puwet ni Dylan. Hindi ko na kayang antok ko eh. Mahina niyang boses. Okay, I'll give you 1 hour to sleep. Pilyong wika ni Dylan. Pervert ka talaga? Sabay kurot sa braso ni Dylan. Maawa ka naman sa akin. Magang-magana to. Pabirong dagdag niya. Natawa na lang si Dylan sa sinabi niya. I love you, Dylan. She whispered. I love you too. Sleep tight, mi Angela. He replied. Napangiti si Dylan sa sobrang saya. Hindi niya akalain na ang babaeng sa panaginip niya lang dati nakakita at naaangkin, ngayon ay abot kamay na niya. Marami na siyang babaeng naikama,
Pero ito lang ang kaisa-isang babaeng dumaan sa kamay niya na hindi siya gumamit ng proteksyon at babaeng nagpadama sa kanya ng labis na ligaya. Matagal na siyang nakapagdesisyon ang babae sa kanyang panaginip ay ang babaeng iyaharap niya sa altar at magiging ina ng kanyang mga anak. At ang babaeng yun ay ang babaeng nakapatong sa kanya at mahimbing lang natutulog. You're my everything, Angela. Pabulong niyang sambit at hinagod niya ang buhok ni Cathy. Inayos niya ang pagkakahiga nito at hinalikan sa noo. Thank you for everything, Angela. Bulong niya pa rito at dinampian ng halik ang mga labi ni Cathy.